We're expecting big names coming to the Manila Hotel Tent City to file their certificate of candidacy today. To get the latest on the ground, we have mobile journalist Merimon Reyes live from outside the Tent City in Manila. Yan, Merimon, good morning. Sino-sino na ba ang nag-file tsaka marami na bang mga supporters dyan? Kasi di ba pagka-filing ng COC, malapiesta talaga ang atmosphere lagi sa labas ng Manila Hotel. Totoo yan, Pauline and Angelo. So far kasi kanina, napuno itong labas ng Manila Hotel ng supporters mula sa ilang mga tumatakbo bilang senador tsaka yung ibang party list representatives. Pero kasi medyo naglipit na sila dahil kanina pang bandang alas 8 ng umaga, ilan sa mga unang nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy ay si senatorial hopeful na si Manoy Wilbert Lee. So kanina dito punong-puno siya ng kanyang mga supporters. Pero yung iba, naglikpitan na sila. Bukod dito, nakita rin natin ang AGA Party List, Kabayan Party List, Linga Party List, tsaka ang Buhay Party List. At yung ilan nga rito, yun nga, kanina umaga, alas 8 pa lang sila yung mga unang pumasok sa loob ng COMELEC para nga i-file yung kanilang mga requirements. So far, maganda ang panahon ngayon, hindi tulad kanina na pabuhos-buhos ang ulan, kaya inaasahan natin na kung sakali man na sa mga susunod na oras ay may mga pupunta na dito na senatorial hopefuls o kaya party list representative aspirants, hindi naman sila mahihirapan pagdating dito sa lugar. Ngayon, medyo tahimik kasi nga nawala na yung ilang mga supporters, pero sa loob ng ilang mga oras pa, baka may sunod pang pupunta dito. Merimon, klaruhin natin, no, yung pagiging considered as a candidate sa bandang February pa ata yun, no? Kasi i-vet pa ng COMELEC yung listahan. Is this accurate, Merimon? Yes, Angelo. Kaya rin yung pinag-uusapan ngayon na baka raw merong premature campaigning o activities na isinasagawa. Tulad nung kanina umaga nga nandito, marami mga supporters, may paraphernalia sila, may mga litrato sila ng mga kandidato para sa kanila. Ito ay hindi pa raw talaga mamamark as premature campaign kasi hindi naman daw ibig sabihin na nag-file ng Certificate of Candidacy o ng iba pang requirements yung mga pupunta dito sa COMELEC o sa iba pang mga branches ay automatically kandidato na raw sila. Kaya hindi pa naman yun pinagbabawal yung mga nakikita natin ngayon dahil ongoing din pa yung proseso ng pag-filter sa mga kandidato bago nga rin mailabas yung balota ng kung saan final na yung mga pangalan ng approved ng COMELEC na tatakbo. Angelo. Clarify ko lang yan. You said hindi pa naman considered sila candidate. Therefore, yung pag-post ng mga posters and tarpaulins, okay lang as long as you don't use the word vote or you can use the word vote. So far, yung mga nabanggit kasi ni COMELEC Chairman Garcia, yung pagdating sa mga activities in general siya, tsaka yung mga campaigns nga na ginagawa dito, tulad ng mga yung gathering, nagkakaroon ng pag-aanunsyo tungkol doon sa kanilang mga kandidato. So far nga acceptable pa siya. Pero yung in specifics, inaabangan pa natin kung ano ba yung magiging criteria para masabi ba na itong mga itinasagawa nila ay hindi talaga matatogel as premature campaign. Angelo. Okay, Merimon, ano bang plano naman ng COMELEC pagdating sa mga nuisance candidates? Kanina nakita natin na may ilang nag-file ng kanilang COC na dati na nga na-declare ng COMELEC na nuisance candidates. Kasama na dyan si Daniel Magtira na boyfriend daw ni Chris Aquino dati. Totoo yan, Angela. Nakausap nga natin itong si Sir Magtira at yun nga, ipagpapatuloy niya pa rin yung kanyang pagtakbo bilang senador even if simula noong 2016 ay natatag nga siya as nuisance candidates. Pero ang nabanggit ng COMELEC dito, bandang or before November 30 ay masasala ng araw nila yung finalist ng candidates hopefully para hindi nga magkagulo pagdating doon sa paglabas ng listahan ng opisyal ng mga kandidato. So for now, as per the COMELEC, they are still considered candidates until otherwise ma-declare ng COMELEC. Yes, Angelo. Kumbaga, tatanggapin nila lahat ng magsasubmit dito ng requirements. Pero again, hindi automatically sinasabi nito na kandidato na sila. Dahil sasalain pa ang mga ito, titignan din nila kung kompleto, kung napilapan ba talaga lahat ng impormasyon na kakailanganin sa mga dokumentong ito. Meron ang dami nagtatanong also yung mga ibang supporters if they were to go to Manila Hotel para masulyapan yung mga candidate nila. How is the traffic situation there? And if ever they want to go, may mga parking spaces, are they allowed to enter or may kailangan ng ID? Pag doon na sa pagpunta dito mismo sa loob ng Manila Hotel, yung mga magda-drop off lang ng mga candidates tsaka ng kanilang mga companions ang pinapayagan. Pero dito sa labas, pinabantayan lahat ng mga sasakyan na dadaan. So far, mga nakaparada dito, yung mga permitted na vehicles. May mga kali kasing sarado papunta dito sa Manila Hotel, kasama dito yung Katigbak Drive, 25th Street, Independence Road, tsaka ang South Road. Sarado ang mga ito
sa lahat ng araw ng filing of candidacy. So ito yung mga kailangan i-consider ng mga pupunta rito. Kaya yung iba naman, for example, yung mga grupo dito nga na nagpapakita ng kanilang suporta sa mga nagpa-file ng kanilang candidacy, meron silang sari-sariling mga vehicles, may jeep, may e-jeep sila na sabay-sabay silang pupunta dito para hindi magkaroon ng problema sa mga paparadahan. And so far, binabantayan naman at nire-regulate yung ingay, tsaka yung dami ng tao, yung spaces kung saan sila pwede ilang pumwesto. Halimbawa, kanina, dito lang, nakapwesto yung ilan sa mga supporters ng ibang party list. Nung dumadami na sila, ibang mga party dito dumadating pa, dinidisperse nila, kinakalat nila para hindi sila humarang dito sa daanan ng mga sasakyan. Angelo, Pauline? Marymon, would you know kung may lunch break ba ang filing ng COC? Hindi kasi tatanghali na, no? Magkakaroon ba ng break o tuloy-tuloy lang yung pag-file ng COCs dyan sa Manila Hotel? So far, wala tayong detalye tungkol doon sa lunch break. Pero since ito nga ay aabutin ng may Sabado, may Linggo na dadaan between October 1 hanggang October 8, ang sinasabi ng COMELEC, tuloy-tuloy yung pagtanggap nila sa mga magpa-file ng kanilang candidacy. Yan. Alright, maraming salamat para sa iyong update. That was mobile journalist Marymon Reyes.